Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi mga kabarangay. Ako si Lady Gracia. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na ulila na sa magulang. Tawagin na lang natin siyang Blanca. Lumaki si Blanca sa isang bahay ampunan at hindi nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang kanyang mga magulang. Iniwan lang si Blanca sa ampunan na iyon sa mismong araw pa ng Pasko. Nakabalot siya ng malaking t-shirt na pula na may kalumaan na. Katabi ang isang maliit na manikang porselana. Blanca ang nakaburdang pangalan sa damit ng manika. Iyon na marahil ang dahilan kung bakit naisip na ipangalan sa kanya ng mga tagapamahala ng bahay ampunan kung saan siya lumaki at nagkaisip. Nakasama niya ang iba't ibang mga bata na kaparehas niyang inabandona ng mga magulang. Bawat isa sa kanila, kakaiba ang kwento. Kakaiba ang kwento kung paano napadpad doon. May bata roon na isinilid pa sa bayong na may mga butas, na sa unang tingin, aakalain mong manok ang laman. Meron din namang iniwan ng kanyang ina na may problema pa sa pag-iisip. Sinabi ng tagapamahala ron, parang nasa tamang katinuan naman ang ina nang iniwan niya ron ang kanyang anak. Dahil nga nakapagbilin pa siya, naalagaang mabuti ang anak nito. Iyon nga lang, bigla siyang tumakbo at sa kasamaang palad ay nasagasaan nung mismong araw na iyon. Siguro nga, ganun talaga. Nawala man ang katinuan ng isip, pero gumagana pa rin ang puso ng isang ina. Ilan lang yan sa samut-saring kwento ng mga bata na inabandona ng kanilang mga magulang sa bahay ampunan na iyon. Hindi naging madali para kay Blanca ang mamuhay roon. Hindi naman kasi iyon ang normal na bahay para sa isang bata. Hindi ba't dapat lumaki at matuto ang isang bata sa sarili niyang bahay kasama ang kanyang totoong pamilya? Hindi sila pinalad na maranasan iyon. Kaya pinagkasya na lang nila kung anong meron sa bahay ampunan. Nahihirapan siyang makisama sa mga bata ron dahil iba-iba ang mga ugali ng nakakasalamuha niya. Normal na para sa kanya na makarinig ng mga batang umiiyak o di naman kaya ay mga batang nagwawala. Mga batang palatanong at mga batang nasa sulok palagi, kagaya na lang ni Blanca. Hindi niya gustong makihalubilo sa mga bata roon. Natatakot si Blanca sa iba't ibang emosyon at ugali na pinapakita nila. Lalo na iyong mga laging galit at tila laging may hinahanap. Mga batang hindi matanggap na iniwan na sila ng kanilang mga magulang. Tuwing naglalaro sa bakuran ang mga kasamahan niya sa kwarto, nagkakaroon si Blanca na pagkakataon na makapagkulong at mapag-isa. Nagkaroon siya ng katahimikan. Doon niya inilalabas ang kanyang manikang porselana
Hindi niya ito binigyan ng pangalan. Madalas lang niya itong tinititigan, niningitian at niyayapos na para bang ito lang ang kanyang kakampi. Ang manikang iyon ang nakakalaro at naging kaibigan niya sa ampunan. Kahit may mga natatanggap siyang regalo na ibang manika at mga laruan mula sa mga dumadalaw tuwing Pasko, hindi pa rin niya pinagpalit ang porselanang manika. Iyon ang madalas niyang nakakasama. Ang kasangga niya tuwing nag-iisa. Tuwing nalulungkot siya, yayakapin niya lang ang manikang iyon. Tuwing inaaway siya ng mga kasama niyang bata, iyon ang nagiging sumbungan niya. Tuwing natatakot siya, iyon ang tinitignan niya. Isang maulang gabi ng Hulyo, nawalan ng kuryente, kasabay ng malakas na hagupit ng hangin. Tulog na ang mga tagabantay ng ampunan, pero hindi ang mga bata. Naglabas ang isang bata ng isang kandila. Sinindihan niya ito at itinirik sa kanilang munting altar. Kumuha rin ang isa pang bata ng isa pang kandila mula sa altar at saka inaya ang mga kasamahan na lumipat na sa kabilang kwarto para makipagkwentuhan ng katatakutan sa ibang mga bata roon. Gawain niyo rin ba ito, kabarangay? Naranasan niyo bang makipagkwentuhan ng kababalaghan tuwing brown out at malakas ang ulan? Pagkakataon na iyon ng mga bata upang maglaro at makipagtakutan. Pero malaking pagkakataon din ito para kay Blanca para mapag-isa. Ayaw rin naman niyang sumama kahit pa ang liwanag na lang na meron ang kwarto ay mula sa naiwang kandila mula sa maliit na altar. Pero aminado siyang nakakaramdam siya ng takot dahil sa malalakas na kulog at hampas ng ulan. Para hindi niya masyadong maramdaman ang takot, inilabas niya ang porselanang manika at saka pinaglaruan ito. Kumakanta pa nga siya para lang matabunan ang lakas ng kulog at kidlat. Pero isang beses ay hindi na niya kinaya ang takot nang sabay-sabay tumama ang mga kidlat, kulog at ungol ng hangin mula sa labas. Napatalokbong si Blanca sa kanyang kumot at niyakap ng mahigpit ang kanyang porselanang manika. Maya-maya pa'y nawala na ang ingay ng kulog. Pero hindi tumila ang bagyo. Gayunpamay, nabalot ang paligid ng katahimikan liban sa buhos ng ulan. Hindi pa rin inalis ni Blanca ang talukbong ng kumot na bumabalot sa kanyang ulo hanggang paa. Hanggang sa may naaninag siyang isang anino ng isang bata. Para masigurado niya'y
unti-unti niyang tinanggal ang pagkakatalukbong at nakita niya ang isang batang babae na halos kaedaran lang niya. Matamis ang ngiti nito kay Blanca habang nakatitig sa kanyang mga mata. Inisip agad ni Blanca kung saang kwarto niya nakita ang batang ito. Hindi niya alam kung saang kwarto ng bahay ampunan nakalagi ang batang ito dahil hindi niya pa ito nakikita dati pa man. Nagsalita ang batang babae kay Blanca. "Ang ganda ng manika mo. Gusto mo maglaro tayo?" Hindi nakatanggi si Blanca sa paanyaya ng batang may matamis na ngiti. Tinanggal ni Blanca ng tuluyan ang kumot na bumabalot sa kanya at saka naupo sa kanyang kama. Binigyan pa niya ang batang babae ng espasyo para makaupo rin sa tabi niya. Masaya nilang pinaglaruan ang porselanang manika ni Blanca. Hindi na napansin ni Blanca ang pagbalik ng malalakas na kulog dahil sa batang kalaro niya. Hindi na rin niya namalayan ang oras dahil masyado siyang naging masaya sa presensya ng batang iyon. Sa wakas, sa pambihirang pagkakataon ay nakaramdam ng ligaya si Blanca. Hanggang sa naisip niya na hindi pa pala niya alam ang pangalan ng kalaro niya. Kaya tinanong niya ang bata, "Bata, anong pangalan mo?" Ngitian niya lang si Blanca at saka nagsalita, "Kapag malungkot ka, makikipaglaro ulit ako sa iyo at sa porselanang manika mo." Nagtanong muli si Blanca, "Pero ano nga ba ang pangalan mo?" Bago siya nakasagot ay bigla na lang nagbukas ang pintuan. Pumasok na ang mga kasamahan niyang bata sa kwarto. Pagtingin niya sa pwesto ng kalaro niya, ay bigla na lang itong nawala. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magmula noon, ay hindi na nga nakita ni Blanca ang batang babae na iyon. Madalas pa rin siyang lumalabas ng kwarto sakaling makita niyang naglalaro ito kasama ang ibang bata. Ni hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng kanyang nakalaro. At tulad ng kanyang porselanang manika, wala rin itong pangalan. Bukod sa kalungkutan, nakaramdam din si Blanca ng panghihinayang. Parang nawalan siya ng kaibigan. Umaasa siya na makakalaro pa niya ang batang iyon. Kaya nanatili na lang siya sa kwarto para lang maabutan siya sakali mang puntahan siya nung batang iyon para makapaglarong muli. Pero hindi na muling nakita ni Blanca ang nakalarong bata. Naiwan na naman si Blanca sa piling ng porselanang manika. Nalungkot siya. Pakiramdam niya sa ikalawang pagkakataon ay inabando na siya ng taong inaasahan niya. Mabilis lang na lumipas ang panahon.
Kahit papaano, nawala na sa isip niya ang batang nakalaro niya, pero hindi niya ito nalimot. Nagdalaga na si Blanca at dumating ang panahon na kailangan na niyang umalis mula sa bahay ampunan para mag-aral sa isang pampublikong kolehiyo. Pinag-aral pa rin siya ng ampunan, pero nagsimula na siyang manirahan sa isang dormitoryo na malapit sa pinapasukan niyang eskwelahan. Doon na tuluyang nalimutan ni Blanca ang batang nakalaro niya dahil naging abala na siya sa pag-aaral at pag-aasikaso sa sarili. Tulad sa bahay ampunan, wala rin siyang ibang naging kaibigan sa kolehiyo. Meron siyang mga kadorm, pero kailan may hindi siya naging malapit sa kanila dahil iba ang nakahiligan nila. Naiwan ulit mag-isa si Blanca. At sa mga ganong pagkakataon ay kinukuha niyang muli sa ilalim ng kama ang porselanang manika. Kahit sabihin pang hindi na siya bata, inilalabas pa rin niya ito para makasama. Tulad nung bata pa lamang siya, iyon ang nagtatanggal ng lungkot at takot niya. Iyon pa rin ang sumbungan niya sa tuwing hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga nakakasama niya sa dormitoryo. Isang gabi, naiwan si Blanca na mag-isa sa dorm. Tapos na noon ang semestre at nagsiuwian na ang mga kasamahan niya sa kanilang mga bahay. Pinagpasabukas ni Blanca ang pagbalik sa bahay ampunan dahil hindi maganda ang lagay ng panahon. Hindi makatulog si Blanca dahil sa lakas ng kulog at ulan. Sinabayan pa ng malalakas na hampas ng hangin. Hindi pa ron natapos ang lahat. Bigla ring nawalan ng kuryente. Parang pamilyar kay Blanca ang mga eksenang iyon. Kinuhang muli ni Blanca ang porselanang manika sa ilalim ng kama. Doon niya inilalagay ang manika dahil nahihiya siyang makita iyon ng mga kasamahan niya. Minsan kasing nakita nilang hawak ito ni Blanca, pinagtawanan nila ito at nabansagan pang isip bata. Nasaktan si Blanca doon at nagpasa siyang itago ang manika sa ilalim ng kama, wag lang maging tampulan ng tuksuhan. Pero nung mga oras na iyon, kinuha niya ang manika para magpasaklolo. Nakipaglaro ulit si Blanca sa manika sa pag-asang matatanggal nito ang takot, dala ng masamang panahon, at lungkot, dala ng muling pag-iisa. Pero nabigo siya. Napatalukbong na lang siya ng puting kumot. Umikit at nagdasal na sana ay lumipas na ang sama ng panahon. Hanggang sa unti-unti siyang dumilat at may naaninag sa kumot na isang pamilyar na anino. Hindi pa rin tinatanggal ni Blanca ang kumot na nakabalot sa kanya. Naramdaman niyang umupo ito
sa bandang paanan niya. Sabay nagtanong, "Gusto mo maglaro tayo?" Liham ng gabi. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos na si Blanca sa kolehiyo at nakawala na rin sa anino ng bahay ampunan na nakalakihan niya. Nagkaroon na siya ng sarili niyang buhay at desisyon. Naging malaya na si Blanca. Malaya mula sa kanyang nakaraan. Malaya sa kanyang sarili at malayang magmahal. Natagpuan din ni Blanca ang tao na nagpatibok ng kanyang puso. Si Arturo. Dati niyang kaopisina si Arturo. Malaki ang agwat ng kanilang mga edad, pero hindi iyon naging hadlang para magkasundo silang dalawa. Mabilis na nakuha ni Arturo ang loob ni Blanca, dahil na rin sa taglay nitong kabutihan. Ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa kasalan. Sa mga unang buwan ng kanilang buhay mag-asawa, naging masaya sila at kontento sa isa't isa. May kaya sa buhay si Arturo kaya naging posible na magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Iyon naman ang pinangarap ni Blanca dati pa, ang magkaroon ng sariling bahay at pamilya. Si Arturo ang nagsilbing pamilya niya. Kaya minahal siya ni Blanca ng higit pa sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Binuhos niya lahat ng pagmamahal, respeto at atensyon kay Arturo dahil umaasa siya na si Arturo na ang magbibigay sa kanya ng pamilya na wala siya simula pa pagkabata. Pero nagkamali siya. Isang maskara lang pala lahat ng pinakita ni Arturo. Masama pala siyang tao. Mula sa droga ang yaman ni Arturo at lulong din siya rito. Sa pag-aakalang nakita na niya ang perpektong lalaki para sa kanya, hindi napansin ni Blanca ang mga senyales na si Arturo ay may mga masasamang ginagawa. Nang mahuli ni Blanca si Arturo at nalaman ng totoo, iyon na ang naging daan niya para ilabas na niya ang tunay na kulay kay Blanca. Tuwing nakakagamit si Arturo, lagi niyang sinasaktan si Blanca. Kahit mag-asawa na sila ay pinagsasamantalahan pa rin niya si Blanca na walang kalaban-laban. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ni Blanca kay Arturo. Hinayaan ni Blanca na saktan siya ng asawa niya. Ilang paso ng sigarilyo ang pilit niyang itinatago sa mga kasuotan niya. Ilang pasa sa braso at mukha ang pinapahiran niya ng kolorete para hindi mahalata ng ibang tao. Pinrotektahan ni Blanca ang asawa niya kahit alam niyang mali na ang ginagawa nito sa kanya. Wala siyang ibang naging rason kundi ang pagmamahal at ang takot na muling maiwang mag-isa. Hindi alam ni Blanca kung saan siya pupulutin kung aalis siya sa poder ni Arturo. Siya lang ang kinikilala niyang pamilya at nagmamahal sa kanya. Kaya walang nagawa si Blanca kundi ang magtiis.
lalo na nung nalaman niyang nabuntis na siya. Lalong nakulong si Blanca sa malupit na rehas ng asawa niya. Naisilang ni Blanca nang malusog ang isang sanggol na babae. Iyon ang simula ng totoong kasiyahan niya sa kabila ng mga dinanas niya sa kanyang asawa. Nung nakita na niya ang anak niya, para siyang nagkaroon muli ng panibagong pag-asa. Iyon na ang pakiramdam ng totoong pamilya. Gumana ang pagiging ina niya. Alam niyang hindi makakatulong kung lumaki siya sa puder ni Arturo. Kaya pagkalabas ng ospital, tumakas na silang mag-ina at hindi na muling nagpakita pa kay Arturo. Hindi alam ni Blanca kung hinanap ba sila ni Arturo o nakahanap lang siya ng babaeng bagong bibiktimahin niya. Pero wala na siyang pakialam nun. Ang tanging gusto lang na mangyari ni Blanca ay mailigtas niya ang kanyang anak. Sa pagdaan ng mga taon, lumaki na ang kanilang anak. Sinikap niyang mapabuti ang buhay niya. Naghanap na rin siya ng trabaho na susustento hindi lang sa pangangailangan niya, kundi pati na rin sa mga luho niya. Lahat ng hindi niya nakuha nung bata siya, pinangako niyang ibibigay iyon sa kanyang anak na babae. Hinilom ng anak niya ang sugat ng nakaraan, kaya pinangako niya sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para lang magkaroon sila ng buhay na hindi katulad ng buhay na naibigay sa kanya noon. Napakaganda ng anak ni Blanca. Katulad siya ng manikang porselanang pagmamay-ari ni Blanca noon. Nakaramdam ng lungkot si Blanca dahil hindi nga niya nagawang itakas ang manika sa bahay ni Arturo. Hindi tuloy maipakita ni Blanca ang manikang iyon sa anak niya. Hindi niya maikwento na ang manikang iyon ang sumalo sa lahat ng lungkot niya nung siya ay bata pa lang. Hindi niya masabi na iyon ang naging kaibigan niya sa kanyang paglaki. Hanggang sa bigla niyang naalala ang batang nakalaro niya noon. Hindi na muling nakita ni Blanca ang batang iyon. Sinabi ng batang babae na babalik siya para pasiyahin si Blanca kapag nakaramdam siya muli ng lungkot. Pero bakit wala siya noong mga panahong nalugmok si Blanca sa lungkot dahil kay Arturo? Inabandona rin pala si Blanca at hindi tinupad ng batang ito ang sinabi niya. Naiiyak na siya noon nang biglang pumasok ng kwarto ang nooy 8 taong gulang na anak niya. Nilapitan nito ang kanyang ina at tinitigan. Saka nagtanong, "Malungkot ka ba, Mama?" Umiling si Blanca at pinilit na ikubli ang lungkot niya. "Ayos lang si Mama. Gusto mo na bang kumain? Ipaghahanda kita." Umiling ang kanyang anak
at sumampa sa kama. Muli silang nagkatitigan. Tinanong ni Blanca ang anak niya, "Anak, may kailangan ka ba kay mama?" Hindi ito nagsalita agad. Pero hindi niya pa rin tinanggal ang pagkakatitig niya kay Blanca. Ngumiti lang si Blanca sa kanyang anak at saka tumayo na sa kama para ayain niyang lumabas ang kanyang anak at manood ng telebisyon. Hanggang sa nagsalita ang anak niya at sinabing, "Nasaan na yung porselanang manika?" Napahinto si Blanca at napatitig sa kanyang anak. Sabay nagtanong, "Anong sabi mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa manika ko?" Tumawa ng pagkatinis-tinis ang bata. At saka pinagpag ang kama na tila pinapaupo ang ina sa tabi niya. Nakatitig ang nakangiting bata sa takang-taka na mukha ni Blanca. At saka nagtanong, "Gusto mo? Maglaro tayo?"